Ang ina na lamang ni Mayan ang kasakasama niya sa buhay. Malapit-lapit na rin silang magkahiwalay dahil kinakailangan niya na rin tumulong. Baon na kasi sila sa utang. Nangyari iyon nang paulit-ulit na naghahanap ang kanyang ina ng mahusay na abogado. Yung tatay niya kasi ay napagbintangan na nagkasala ng mabigat sa batas. Isa itong akusado kaya nakulong sa piitan. Kaya sa paghahanap nila ng attorney, sa bandang huli ay natatalo lamang at hindi pa rin napapawalang sala ang kanyang ama. Dahil na rin sa impluwensya ng mga nangaakusa. Ma, natatalo lang tayo sa pamilya Villaverde. Wala raw matibay na ebidensya na hindi si tatay yung pumatay kay Don Ramilo. Talagang idinidiin ng mga husgado na si Papa raw ang may kasalanan, kahit na hindi naman at napagbintangan lang siya. Sa paghahanap natin ng mahusay na abogado, ay nababaliwala lang rin. Nasasayang lang po ang pera natin at malapit na ring malugi ang maliit nating negosyo na sari-sari store at pati na rin ang karinderya. Napabahalang wika ni Mayan. Oo nga anak, ngayon ay hihinto na muna tayo sa paghahanap ng mahusay na attorney. Pero hindi pa rin tayo titigil sa paghahanap ng matibay na ebidensya. Tugon ng kanyang ina na si Aling Norma. Pero habang tumatagal, napapansin nila na paunti na ng paunti ang kanilang mga parokyano. Kaya sa bandang huli, ay nalugi ang kanilang negosyo at nagsara ito ng tuluyan. Dito na nga napagpasya ni Mayan na tumigil na muna sa pag-aaral sa kolehiyo at maghahanap na lamang siya ng trabaho. Anong trabahong pag-a-applyan mo anak? Bakit ka pa kasi titigil ng pag-aaral? Tanong ni Aling Norma. Kahit po kasambahay ay papasukin ko para lamang po makatulong sa inyo ma. Tugon ni Mayan. Kasambahay? Bakit ganun pa ang kailangan mong pasukan? Hindi kita pinalaki ng ganyan para lamang magpaalila sa ibang tao anak. Kaya dapat ay maghanap ka ng trabahong babagay sa'yo. Huwag yan at baka mapunta ka lang sa mga salbahing amo. Saad ni Aling Norma. Ma, alalahanin mong nag-aaral pa lamang ako at wala pang tatanggap sa akin ng magandang trabaho. Kaya talagang pagiging katulong lang ang magiging bagsak ko. Kaya kung hanggat maaari, suportahan niyo na lamang ako. Pwede po ba? Sambit ng dalaga. Sige anak, kung yan ang gusto mo, ay hindi kita mapipilit. Wala naman akong magagawa pa eh. Tugon ng ginang. Dahil dito, nakapaghanap nga ng mapapasukan si Mayan. Ito ay sa pamilya de la Cruz. Ang naging amo niya rito ay si Madam Claudia. Balo na ito sa asawa at may dalawang anak na binata na sina Ronnie at Ben. Siya lamang ang mag-isang kasambahay kaya marami siyang naging trabaho roon. Gaya na lamang ng pagluluto, paglilinis, paglalaba, at pagpaplansya. All around siya at stay in rin. Pero kahit medyo mahirap ay hindi naman siya nagrereklamo. Para sa kanya, mabuti nang mahirapan basta't magkapera lamang. Kaya yun ang ginagawa niya, ang magbanat ng buto. Dahil gusto niya na makabayad ng mga pagkakautang nila ng paunti-unti. Kaya naman nagtsatsaga na lamang siya. Total ay mabait naman ang amo niya. Pinagpapahinga siya ng tama at pinapakain rin sa tamang oras. Kaya't wala siyang problema rito. Ang buong akala niya ay ganoon lamang, ngunit nagkakamali pala siya. Habang tumatagal at lumilipas ang mga panahon, ay unti-unting nagbabago ang ugali ni Madam Claudia. Mas lalong nadadagdagan ng trabaho niya at naging masungit na rin ang pakikitungo sa kanya. Kaya nang nagkaroon siya ng pagkakataon, ay kinumpronta niya ito. Madam Claudia, bakit niyo naman po ako pinapahirapan ng gusto? Nadagdagan pa na naglilinis ako ng bubungan at oras pa ng tanghalian niyo po ako pinapalinis. Napakainit po nun eh. Pasensya na po mama, gusto ko lang naman pong iparating sa inyo ang hinanaing ko. Paliwanag ni Mayan kay Madam Claudia. Bigla namang nag-iba ang timpla ng mukha nito. Tila hindi nagustuhan ang inihiyag ni Mayan, kaya't pinagtasan siya nito ng boses. Nagrereklamo ka ba? Kung ayaw mong gumawa, lumayas ka sa pamamahay ko. Pero wag mong asahan na sweldo ka ha. Dahil kung hindi mo lilinisin yun ngayon din, wala kang matatanggap na sahod. Nagkakaintindihan ba tayo ha? Sambit ni Madam Claudia. Dahil dito, ay napatango na lamang si Mayan.
ayaw niyang mawala ang lahat ng kanyang pinagpaguran. Kahit na sobrang pagod na siya, ay sinunod pa rin niya ang kagustuhan nito. Umakyat siya ng bubungan gamit ang hagdan at nilinisan nga ito. Pagkatapos niyang linisan, ay dahan-dahan na siyang bumaba ng hagdan. Pakiramdam pa nga niya, ay nagkapaltos ang kanyang mga paa. Paano ba naman kasi, ang init-init ng yero na natatapakan niya dahil sa tanghaling tapat na nito. Ano ba naman yan? Bakit kailangan pang palinisan sa akin yun araw-araw? Palagi naman talagang narurumihan ang bubungan dahil exposed yan sa init, alikabok, at syempre sa ulan. Bulong ni Mian sa sarili. Nagsisisi na siya sa sandaling iyon kung bakit dito pa siya namasukan bilang isang kasambahay. Kung alam lang sana niya noong una pa lamang na magbabago ang ugali nito, dapat sana hindi na siya dito nag-apply. Pero huli na ang lahat. Tatapusin na lamang niya ang kontrata. Stay in na rin siya roon kaya ilang linggo na siyang hindi nakakauwi sa ina. Dahil dito, ay tinatawag-tawagan na lamang niya ito sa telepono upang kamustahin ang kalagayan nito. Samantala, dumating ang araw ng sahuran. Sa wakas ay ibinigay naman ni Madam Claudia ang kanyang sweldo. Dahil dito, ay nakapagpadala naman siya sa kanyang ina na nasa kabilang lugar. Matapos niya ngang magpadala ng pera, tumawag siya sa kanyang ina sa telepono noong makauwi na siya sa bahay ng pamilya de la Cruz. Kamusta kayo, ma? Natanggap niyo na po ba ang pera? Oo, anak. Natanggap ko na. Maraming salamat, ha? Tugon ng kanyang ina sa kabilang linya. Kumusta na nga pala yung lakad mo, ma? Nakahanap ka na po ba ng ebidensya para mapawalang sala si Papa? May mga ebidensya naman ako na naipakita, anak. Kaya lang, talagang mapera ang pamilya Villaverde. Kaya kahit anong tibay ng ebidensya ang naipapakita ko, wala pa rin, hindi pa rin umuubra. Kahit ganito ang sitwasyon natin, anak, at kahit mayaman pa ang kinakalaban natin, dapat ay wag na wag tayong susuko. Ganun na nga, ma. Nakangiting payag naman ni Mian. Marami pa silang pinag-usapan patungkol sa buhay-buhay. Hindi niya na rin binanggit pa sa ina ang pagbabago ng ugali ng kanyang amo. Halos 1 oras rin silang nag-usap hanggang sa ibinaba na nga niya ang telepono. Pero hindi nagtagal ay bigla siyang pinuntahan ni Madam Claudia. Nakikigamit lang kasi siya ng telepono. Nang makalapit na sa kanya ang babae, nabigla siya nang sampalin siya nito sa mukha. Kaya't gulat na gulat siya nang nagtanong kung bakit nito ginawa yon. At kung bakit ito nanakit. Bigla naman siyang pinagtaasan ng boses ni Madam Claudia. Pinagtatrabaho kita. Hindi puro tawag lamang ang ginagawa mo dyan, animal ka. Kinakamusta ko lang po ang nanay ko, madam. Matagal ko na po kasi siyang hindi nakakausap eh. Paliwanag dito ni Mian. Kapag may nakatoka sa'yo na trabaho, gawin mo ha. Hindi yung nakikipagkismisan ka lang. Nagtatahilan ka pa. Tatanggalin ko na yung telepono dito sa salas para wala kang matawagan. Madam naman, wag naman po kayong ganyan. Hindi ko na po matatawagan si mama eh. Nagmamakaawang wika ng dalaga. Aba, bakit ka nagrereklamo ha? Gusto mo ba ulit na makatikim ng sampal? Kumilos ka na. Magtrabaho ka ng hayop ka. Wala po. Sige po, magtatrabaho na po ako. Sambit ni Mian. Agad na siyang nagwalis sa salas. Nasilayan niya naman na talagang tinanggal ng babae ang telepono. Sa loob-loob niya, hindi niya na matatawagan ang kanyang ina. Naisanla na rin niya ang kanyang cellphone, kaya wala na siyang ginagamit. Wala na siyang mapagpipilian kung hindi ang hintayin na lamang ang kanyang day off para makatawag sa kanyang nanay. Sobra kasi itong mag-aalala kapag hindi siya nagparamdam dito. Hinihiling niya na sana ay isipin lamang nito na busy siya sa trabaho. Alam niya rin kasi ang pakiramdam na nag-aalala. Hindi pa naman ito alam na kung saan matatagpuan ang bahay ng pamilya de la Cruz. Tuwing Lunes pa naman ang kanyang day off. Nang araw kasi na ito ay linggo na. Marami siyang ginagawa sa ganitong araw. 1 linggo pa ang bubunuin niya upang matawagan lamang ang kanyang mahal na ina. Hanggang sa sumapit na nga rin sa wakas ang araw na iyon. Ang tanging ipinagpapasalamat lamang ni Mian sa Diyos na kahit na malupit sa kanya ang kanyang amo, ay inahayaan siya nitong lumabas tuwing day off niya. Basta't wag lamang raw magtagal. Kaya dito niya na matatawagan ang kanyang ina. Hindi naman siya po pwedeng makauwi sa kanila dahil malayo ito at aabuti ng 1 araw na biyahe.
Saka ayaw niya naman na baliktarin siya ng kanyang amo sa oras na takasin niya ito. Alam niya rin kasi ang taktika ng mga malulupit na amo. Pararatangan na may ninakaw kaya tumakas. Ayaw niyang makadagdag sa problema ng kanyang nanay. Ayaw niyang pati siya ay may posibilidad na mabilanggo, gaya ng nangyari sa kanyang ama. Hindi pa nga nila nalulutas ang problema nila sa tatay, tapos dadagdag pa siya. Ayaw niyang mangyari iyon. Kaya kung maaari lang, ay mananatili pa rin siya bilang kasambahay. Naghanap nga siya ng tindahan na may payphone. Mapalad naman siya na nakatagpo nito, kahit na medyo hindi na uso ito. Nagdial siya at tinawagan ng ina. Natuwa siya dahil agad naman itong sumagot, ngunit nagtataka siya kung bakit ito inuubo. "Ma, bakit kayo inuubo? May sakit po ba kayo?" Nag-aalala niyang tanong dito. "Sa totoo lang anak, 1 linggo na akong inuubo at habang tumatagal ay mas lalong lumalala." "Naku ma, kailangan mong magpatingin. Baka hindi na po yan simpleng ubo lang." "Gusto ko mang magpatingin anak, pero wala kasi akong pera. Alam mo naman na nalugi na ang tindahan natin at sinara ko na. Hindi problema yan ma, magpapadala po ako sa inyo ngayon. Magpa-check up po kayo ha." Sambit ni Mayan. "Abay baka maubos ang pera mo dyan anak. Walang matitira sa'yo. Alam kong pinagpaguran mo yan. Huwag na lamang anak. Kaya ko naman ang sarili ko." Matapos sabihin niyo ni Aling Norma, dumalahit pa ito ng pag-ubo. Kahit sa kabilang linya lang ito naririnig ni Mayan, batig niya na grabe ang ubo ng kanyang ina. "Sinasabi ko na nga ba ma kailangan nyo nang magpatingin. At huwag nyo na lang akong intindihin dito. Mas mahalaga ang kalusugan nyo, kahit magpapadala na po ako sa inyo ngayon." Yun nga ang ginawa niya. Agad siyang nagtungo sa remittance center at saka siya nagpadala ng 2,000 piso sa ina. Patig niya nakakasya na ito para sa pagpapatingin nito sa doktor at sa pagbili ng kinakailangang gamot. Pagtapos nito, ay muli siyang tumawag sa ina kung natanggap na ba ang pera. Natanggap naman pala nito ng buo at sobra itong nagpapasalamat sa kanya. Nang matawagan niya ang ina at nang matapos na ang mahaba-haba nilang usapan, umuwi na siya sa bahay ng pamilya de la Cruz. Tiyak niya na hinahanap na siya ni Madam Claudia. Hindi nga siya nagkakamali. Dahil nang bumalik siya ng malaking bahay, ay hinahanap na talaga siya nito. Ang tanong nito sa kanya, kung bakit ang tagal niyang bumalik. Ang tugon niya ay hindi naman siya matagal na umalis. Sa katunayan nga niyan, ay halos 3 oras lamang siya na mawala sa malaking bahay. Pero sadyang mahigpit lamang talaga si Madam Claudia. Kahit sandaling oras lamang, ay para sa kanya ay matagal na yon. Dahil dito ay humingi na lamang ng tawad si Mayan. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong sampalin. Ani nito, napakawalang kwenta niya raw na kasambahay. Dapat raw sa kanya ay wag na lamang sweldohan dahil kung saan-saan na lamang umano napupunta. Nagmakaawa naman siya dito na dapat ay sweldohan pa rin siya. Nangako na lamang siya na kahit day off niya ay mananatili na lamang siya sa malaking bahay. Dahil dito ay natigil na sa pagtatalak si Madam Claudia. Siya naman ay pumasok na sa kanyang silid. Maya-maya kasi ay magluluto pa siya ng tanghalian. Kahit kasi day off niya, ay kailangan niyang magluto dahil wala silang makakain. Kaya naman napapaiyak na lamang siya habang nasa loob ng kwarto. Paano ba naman kasi, ilang beses na rin siyang nasasaktan ng amo. Hinihiling niya sa Diyos na sana ay makahanap na siya ng ibang trabaho para makaalis na siya sa malupit niyang amo. Dito niya napagtanto na tama ang kanyang ina. Dapat ay tinaasan niya na lamang ang standard sa paghahanap ng trabaho. Yung may magandang kita sana. Dapat sana ngayon ay wala siya sa kanyang kinasasadlakang suliranin. Samantala, noong sumapit nga ang tanghali, ay dito na siya nagluto ng kanilang pagkain. Ang niluto niyang ulam ay ang tinatawag na Wagyu strip stick. Niluto niya ito ng buong puso. At nang matapos na sa pagluluto, dito na tinawag ni Mayan si Madam Claudia at yung 2 anak nito na sina Ben at Ronnie. Nasa college na rin ang 2 binata. Ngunit nang matikman ni Madam Claudia ang steak, biglang nag-iba ang timpla ng mukha nito. Inihagis pa nito ang tinidor sa kanyang mukha. Nagulantang siya at napadaing dahil sa sobra siyang nagulat. Hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon nito. Bakit po, madam?
Hindi po ba masarap? Takang tanong niya rito habang nautal pa. Bakit po sobrang niluto ang steak? Parang halos masunog na eh. Sobrang tigas. Dapat malambot yan. Sumasakit ang pangako sa kakanguya. OMG, dapat talaga sa'yo, hindi na sinisweldohan. Tikman nyo nga mga boys, kung masarap ba ang luto niya. Kayo na ang magpasya, kung dapat bang parusahan ng babaeng yan. Tinikman nga ito ng dalawang binata. Sumenyas pa sila na hindi nito nagustuhan ang pagkain. Dahil dito, ay piningot ni Madam Claudia si Mayan at hinahatak pa nito ang kanyang tenga. Napainda naman ang dalaga. Nagmamakaawa na wag saktan ng malditang babae. Pero hindi ito nakinig sa kanya. Mas lalo pa nitong pinihit ang kanyang tenga dahilan upang mapasigaw siya ng sobra. Natatawa naman ang magkapatid na si Ronnie at Ben sa reaksyon nitong si Mayan. Dito niya napagtanto na hindi lang pala ang ina nito ang walang awa sa kanya, kung hindi pati na rin ang dalawang binata na ito. Sinulsulan pa nga ni Ben si Madam Claudia na mas lakasan pa ang pagpipingot sa kanya. O hindi naman kaya, ay sabayan rin ng pananabunot, bagay na ginawa naman ni Madam Claudia. Hinablot nito ang buhok at hindi nagtagal, ay hinatak-hatak ito. Napapangiwi na lamang si Mayan sa sakit ng sandaling iyon. Tumutulo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Pakaramdam niya ay hiwalay na ang buhok niya sa kanyang anit. Hindi nagtagal, ay tinigilan na rin siya sa wakas ni Madam Claudia. Samantalang siya ay tuluyan ng napaiyak dahil sa naranasan. Kung ayaw mong maulit yan sa'yo, ito na lang ang gawin mo bilang parusa ko sa'yo. Umakyat ka sa bubong at linisan mo ulit yon. Paliwanag pa? Nalilisik ang mga matang pahayag nito sa kanya. Opo, madam. Maliwanag po. Nilinisan ko na po ang bubungan. Umiiyak pa ring pahayag ni Mayan. Mabuti naman kung ganon. Kami na lang ang magluluto ng ulam. Ikaw ang kasambahay pero mas marunong pa kami magluto kaysa sa'yo. Pagmamayabang ni Madam Claudia. Tumayo na nga si Mayan mula sa pagkakasalampak. Kanina kasi ay napasubsob siya sa sahig, habang magkasabay na sinasabunutan at pinipingot ng ginang. Ganito naging kaawa-awa ang sitwasyon niya. Ngunit sa kabila nito, ay kailangan niyang sundin ang ipinag-uutos ni Madam Claudia. Baka mamaya kasi, ay ulitin ito ang ginawa sa kanya. Nang makarating na siya sa backyard, kinuha niya ang hagdanan. Bago siya umakyat, ay kumuha na rin siya ng balde at pati na rin basahan at pati na rin walis tingting. Noong nasa bubungan na siya, ay dito na siya nagsimulang maglinis. At habang naglilinis, napabulong na lamang siya sa kanyang sarili. Hindi niya kasi nakalimutan ang inihayag ni Madam Claudia sa kanya. Gano'n naman pala eh. Mas magaling pala kayong magluto kaysa sa akin. Bakit hindi na lamang kayong magluto? Hindi naman ako isang kukrito, kung hindi isang kasambahay lang. Kung gusto niyo sana na mahusay na magluluto para sa inyo, edi sana kumuha kayo ng chef. Total naman ay mayaman naman kayo, hindi ba? Sa palagay ko, ito yung palaging parusa sa akin eh. Kapag may nagawa akong hindi niya nagustuhan, ay pinapalinis ako ng bubungan sa kalagitnaan ng katirikan ng araw. Mababakas sa mukha ni Mayan ng sandaling iyon ang matinding galit habang nilalampaso ang bubungan. Tagaktak na rin ang kanyang pawis dahil talagang nabibilad siya sa araw. Sumasakit na rin ang ulo niya. Isang oras ang lumipas bago siya natapos sa paglilinis ng bubungan, ngunit talagang nanakit ang katawan niya at nanghina na siya. Dumiretso na siya sa palikuan upang maligo para matanggal ang panlalagkit ng kanyang katawan. Bahagya namang guminhawa ang pakiramdam niya matapos maligo. Ngunit sa pag-aakalang meron ng ulam ang nailuto para sa kanya si Madam Claudia, ay wala pala. Kakain na kasi siya ng oras na yon. Nasa kwarto na si Madam Claudia ng sandaling yon, at ganoon rin ang magkapatid sa mga sari-sarili naman itong silid. May iniwan lang na sulat si Madam Claudia para sa kanya. Ang nakalagay sa papel ay wala siyang uulamin kung hindi ang asin lamang. Ang pagbabanta pa nito, wag na wag umano siyang kukuha ng ulam sa refrigerator. Kabisado raw nito ang mga nakalagay roon. Sa oras na may mawala kahit na isa, ay muli siya nitong paparusahan. Napaluha na lamang sa sobrang inis si Mayan. Dito niya naramdaman na mas lalong naging malupit sa kanya ang kanyang amo. Dahil dito, ay napilitan na nga lamang siya na mag-ulam ng asin. Total ay sanay naman na siya sa ganitong ulam.
Ang ikinagagalit niya lamang ay ang pag-uugali ni Madam Claudia. Nagmimistulan na itong demonyita sa kanyang paningin. Dahil dito, ay nangako siya sa sarili na kapag nakabayad na ng kumpleto sa isa man sa pinagkakautangan, ay talagang aalis na siya kay Madam Claudia. Hinihiling na lamang niya sa Diyos na kapag dumating na ang panahon na iyon ay payagan na siya nito. Dahil kung hindi ito pumayag, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Subalit dumating ang hindi inaasahan. Habang siya ay kumakain, ay dumating si Ronnie. Kinuha nito ang longganisa sa refrigerator habang nakangisi itong nakatingin sa kanya. Kahina-hinala ang ikinilos nito, kaya naman nausisa niya ito. Ronnie, anong ginagawa mo dyan? Ano pa ba? Di kukunin. Hindi ba't tatanggap mo na ang sulat? Malalagot ka kay mama. Paparusahan ka niya. Tugon nito sa kanya. Ibalik mo yan, please. Please lang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kapag hindi mo yan ibinalik, sasabihin ko na lamang na ikaw ang kumuha. Sa tingin mo, sino ang mas pininiwalaan sa atin ni mama? Ikaw na isa lamang na walang kwentang kasambahay? O ako na anak niya? Sige, sabihin mo. Sino? Sambit na Ronnie sa kanya. Please lang, ibalik mo na yan, Ronnie. Hindi ko ibabalik to, no? Manigas ka dyan. Pagkatapos nitong sabihin iyon, ay naglakad na ito at umakyat patungo sa kwarto. Siya naman ay balisang-balisa. Hindi niya batid kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung nagkataon lamang ba ito, ngunit narinig niya ang iyapak ng mga paa ni Madam Claudia at mukhang bababa ng hagdan. Kinakabahan siya dahil patid niyang dalawa lang ang patutunguhan nito. Kung hindi mag-CR, ay tsak na pupunta ito sa refrigerator upang uminom. Nagdasal siya na sana ay sa banyo ito pumunta. Ngunit tila hindi umayon sa kanyang tadhana. Patungo nga ito sa frigidaire. Ano? May kinuha ka ba? O nag-ulam ka ng asin? Alam mo na diba, napaparusahan kita pag nawala dito sa ref? Wika ni Madam Claudia habang nakalagay na ang kamay sa hawakan. Opo ma'am, alam ko po na paparusahan niyo ako. Eto nga po, nag-ulam lang po ako ng asin. Tignan niyo po ang kanin ko. Pinadparan ko po ng asin. Oo nga, nakikita ko nga na asin ang ulam mo. Pero teka, bakit parang may mali? Bakit nauutal ka at nanginginig pa ang iyong boses? Sige, titignan ko kung wala talagang nawawala dito sa refrigerator. Bubuksan ko na. Dito namang tuluyang tumagaktak ang pawis sa kanyang noo dahil patik niya sa sarili na mayroong nawawala. Hanggang sa napasigaw na lamang sa galit si Madam Claudia. Aba, sinunghaling kang hayop ka. Sabi mo asin lang ang ulam mo. Bakit nawawala ang longganisa dito? Nasa na yun ha? Hindi po ako nagsisinungaling ma'am. Talagang asin lang po ang ulam ko. Hindi po ba't nakita niyo naman po? Si Ronnie po ang kumuha nun. Gusto niya lamang pong palabasin na ako po ang kumuha dahil masaya siya na pinaparusahan niyo po ako. Katwiran ni Mayan. Kahit na medyo tagilid na paniniwalaan siya nito, ay iniheg niya na ang totoo. Ngunit sa halip na paniwalaan, lalo lamang nag-iba ang timpla ng mukha nito. Anong ibig mong iparating ha? Na yung anak ko ay walang modo? Hindi maganda ang pagpapalaki ko sa kanya kahit wala akong kwentang ina ha? Ganun ba? Kitang-kita naman na nagsisinungaling ka eh. Nanginginig ang boses mo at nauutal pa. Isa lang yun na palatandaan na hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya ang dapat sa'yo ay parusahan. Matapos iyong sabihin ni Madam Claudia, bigla siya nitong hinablot sa buhok at saka sinabunutan. Hindi lang yon, dahil nakatanggap rin siya ng kaliwat kanang sampal sa pisngi. Nagmamakaawa siya ditong huwag siyang saktan, ngunit hindi talaga siya nito pinapakinggan. Patuloy siyang nakakatanggap ng malulutong na sampal sa pisngi. At hindi lamang yon, mas lalo pa nitong hinihigpitan ng pananabunot sa kanya. Lumabas naman ng kwarto ang dalawang magkapatid at gaya noong una, ay tuwang-tuwa ang mga ito sa nakitang pagpapahirap sa kanya. Parang musika sa kanilang pandinig ang kanyang paghugulgol at ang pagmamakaawa niya. Ngunit napagtanto ni Mayan na hindi dapat siya magpapaalipin sa babaeng ito. Kahit na masakit na ang katawan niya, ay bumangon siya at binawian niya ng pananampal ang babae. 2 beses niya itong sinampal, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Gulat na gulat naman ang 2 binata sa kanyang ginawa at ganoon rin si Madam Claudia. Aba, lumalaban ka na ha? Kailan ka pa natutong lumabang hayop ka? Akala mo hindi kita babawian ha? Heto sa'yo. Sambit ni Madam Claudia at nagbitaw ito ng pananampal.
Ngunit nakaiwas naman dito si Mayan. Ginamit niya ang natitirang lakas para makailag. Natuto akong lumaban dahil hindi na ako magpapaapi sa inyo. At wala akong pakialam kung baliktarin niyo man ako. Nakakaawa ka namang matanda ka. Hindi ka na nga nakakatama oh. Para kang tanga dyan. Ito tanggapin mo. 5 magkakasunod na sampal. Nang dumapo ito sa pisngi ni Madam Claudia, ay napahanduse ito sa sahig at labis na ininda ang ginawa niyang pananampal. Dito na pagtanto ni Mayan na meron pala siyang laban sa bruhang ito. Pero dahil sa kanyang ginawa, maalab naman na tingin ang binitawan sa kanya ng 2 magkapatid. Hindi nila nagustuhan ang ginawa niya sa kanilang ina. Ipinangon ng 2 si Madam Claudia at nang makabalik na sa wisyo ang ginang, ay meron itong iniutos sa 2 anak. Hayop kang babae ka. Sinaktan mo ako. Teka, meron ka na bang ipinagmamalaki kung bakit mo ito ginawa sa akin ha? Hindi ka lang pala isang walang kwentang katulong, kung hindi isa kang walang modong tao. Utak squatter ka, hampas lupa ka, mamatay ka na. Mga anak, parusahan ng babae na yan. Kahit babae pa yan, ay bubugin nyo hanggang sa dumugo na ang utak at tuluyang mamatay. Napansin naman ng dalaga na pinapatunog ng 2 binata ang kanilang mga kamao. Hindi namin palalampasin ang ginawa mo kay Mama. Bubugbugin kita, sambit ni Ronnie. Pagkatapos ka naming bugbugin, titikman ka namin, Mayan. Nakangisi namang pahayag ni Ben, habang nakatingin sa kanya ng may pagnanasa. Dito na naisipan ni Mayan na sumipat. Tumakbo siya papalabas ng main door. Narinig naman niya ang matining na boses ni Claudia na siya ay habulin daw. Pagkatapos nito, ay narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa at ito'y papalapit sa kanya. Kahit medyo may kataasan ng gate, ay inakyat niya ito. Pinanday na rin kasi siya ng panahon sa pag-akyat dahil sa palagiang paglilinis ng bubong ng bahay. Agad naman siyang nakalabas ng gate at dito niya na ipinagpatuloy ang pagtakbo para makalayo sa bahay upang takasan ng 2 binata na may masamang intensyon sa kanya. At habang patuloy siyang tumatakbo sa labasan at sa kanyang paglingon, ay patuloy siyang hinahabol ng magkapatid. Wala namang pakialam ang mga tao na nakakakita sa kanila. Nakalabas na ng subdivision si Mayan at patuloy pa rin siyang tumatakbo hanggang sa hindi na napansin ang paparating na kotse at siya'y nabundol hanggang sa nagpagulong-gulong sa kalsada. Tuluyan na rin siyang nawalan ng ulirat. Dahil dito, ay hindi niya namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagising na lamang siya na nasa ospital na. Bumungad sa kanyang paningin ng isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Sa itsura nito, ay parang nasa 45 na ito. Nakabihis ito ng formal at parang may kaya sa buhay. Saan po ako naroroon? Bakit po ako nandito? Tanong ni Mayan sa lalaki. Tumitig naman ng seryoso sa kanyang lalaking ito. Kasalanan ko, iha, kung bakit ka nabundol. Nandito ka sa ospital. Dinala kita. Mabuti na lang ay hindi malubhang nangyari sa'yo. Tugon ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, ay dito na lamang naalala ni Mayan ang lahat-lahat. Walang alaman po yon. Ako rin naman po ang may kasalanan eh. May umahabol po kasi sa akin, kaya hindi ko po napagmasdan yung daanan. Huwag na tayong magsisihan pa, iha. Mukhang ayos ka na rin naman ngayon. Ang gusto ko lang naman ay malaman kung ano ang pangalan ng isa sa mga miyembro ng pamilya mo at ano ang numero nito para matawagan ko at maiparating ang nangyari sa'yo. Dahil dito ay nabanggit niya ang pangalan ng kanyang ina. Nasilayan naman ni Mayan na sobrang nagulantang ang lalaki nang marinig ang buong pangalan ni Aling Norma. Medyo natagalan ito sa pagkakatulala habang nakatingin sa kanya ang lalaki. Subalit hindi nagtagal ay tinawagan na nga nito yung numero ni Aling Norma. Sa sumunod na araw, na nakarating ang ginang dahil lumuwas pa ito ng Maynila, nang magtama ang tingin ni na Aling Norma at ng lalaki, ay parehong mababakas ang pagkabigla sa kanilang anyo. Dahil dito ay natanong ni Mayan kung kakilala ng ina yung lalaki na Sir William. Tumango na lamang ang kanyang nanay at dito ipiniliwanag sa kanyang lahat-lahat. Ayon dito, ay ito raw ang totoo niyang tatay. Kaibigan nito si Sir William. Ipinamigay lamang siya kay Aling Norma noon. Hindi totoong mga magulang ni Mayan ang nakagisnang ama't ina. Dahil ang katotohanan ay parehong baog ang mag-asawa.
Medyo nawindang naman si Mayan sa paglalantad ng katotohanan ng kanyang nanay. Dito niya napagtanto na kaya pala hindi niya kamukha ang ama't ina dahil siya ay isa lamang ampon. Simula maliit pa lamang siya ay matagal na niyang napupuna na parang hindi siya totoong anak ng mag-asawa. Subalit pilit niya lamang iwinawaksi sa isipan ng mga pagdududa na iyon. Dagdag pa ni Aling Norma, ang tunay na nanay ni Mayan ay namatay na ng dahil sa cancer. At dahil walang-wala pa noon si William at wala pang trabaho, ay pinampon si Mayan. Maya-maya pa ay napatitig si Mayan sa totoo niyang ama. Mababakas naman ang labis na pagsisisi sa mukha nito. Lumuhod pa ito sa harapan ng dalaga habang nagsasabi ng, "Patawarin mo ko anak, kung pinampon man kita, kaya ko lang naman ginawa yan dahil sa alam kong hindi kita mapapakain. Iniisip ko lang noon ang kapakanan mo anak. Mas mahirap pa ako sa daga noon. Pero dahil sa nagbago na ang buhay ko ngayon, dahil ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral noon, hanggang sa makapagtapos ako at tuluyan lang ang makapag-abroad, hanggang sa makapasok ako sa isang malaking kumpanya. Mas lalo pa akong binayaan ng langit at akala ko hanggang doon na lamang ang blessings ko. Dahil sa bandang huli, nanalo pa ako sa lottery na aking tinayaan noon. Kahit nakapagpatayo ako ng 10 coffee shop sa Amerika, bahala ko rin na magpatayo ng 2 branch dito sa Pilipinas kahit bumalik ako dito. Kaya anak, patawarin mo ako ha, at pangako, babawi ako sa'yo." Teka, bakit ngayon nyo lang po ako gusto na makita? Sa totoo nga po ay parang ayaw nyo na rin po akong makita eh. Dapat noon nyo pa po ako pinuntahan. Kung hindi nyo lamang po ako nabundol, hindi ko pa sana malalaman kung sino ang tunay kong ama. Mahimig na pagdaramdam na wika ni Mayan. "Sa totoo lang anak, natatakot lang ako na puntahan ka noon. Baka hindi mo ako tanggapin. At iniisip ko noon na maayos na ang kalagayan mo sa nanay at tatay na iyong kinagisnan. Pero inaamin ko na pagkakamali ko ang lahat ng iyon. At ngayon ay babawi ako sa iyo sa aking pagkukulang. Mapapatawad mo pa ba ang tatay mo anak? Kung ganoon ay hawakan mo ang aking kamay." Sa una ay nagdadalawang isip si Mayan na patawarin ang tunay na ama. Ngunit dahil sa nararamdaman naman niya ang sinseridad sa bawat sinasabi nito at buong puso talaga itong nagsisisi, ay pinatawad niya na nga ito. Hinawakan niya ang kamay nito at hindi lang basta hinawakan kung hindi nagmano pa siya. Napangiti naman si William dahil sa bandang huli ay nagkaayos na sila. Dahil noon lang ulit nagkita sila Aling Norma at si William, inihayag ng ginang ang tunay na nangyari sa pamilya. Yun ay ang pagkakakulong ng asawa at napagbintangan lamang ito ng pamilya Villaverde. Ang asawa umano ang pumatay kay Don Ramilo, ang padre de pamilya. Ang sabi naman ni Sir William, tutulong siya kay Aling Norma basta ihanda lamang ang matitibay na ebidensya. Maghahanap raw siya ng pinakamahusay na attorney at nangakong ipapanalo ang laban. Dahil dito, ay sobra-sobrang nagpapasalamat ang ginang sa lalaki. Tumutulo pa ang luha sa mga mata nito nang dahil sa sobrang kagalakan. Sa wakas ay may pag-asa ng makalaya sa bilangguan ng asawa. Ipinagtapat na rin ni Mayan sa kanyang ama ang tunay na sinapit sa napasukang trabaho. Dagdag pa niya, kaya siya tumatakbo ng oras na yon ay dahil hinahabol siya ng 2 salbahing anak ng kanyang demonyitang amo. Nagpupupuyos naman sa galit si Sir William at Aling Norma nang dahil sa nalaman ng mga ito. Nangako naman ng ama na may pakukulong ang 3 iyon. Hanggang sa nangyari na nga ang pagkakataon na yon. Napakulong nga ang mag-iina at naimbestigahan pa ng mga pulis na gumagamit pala ng ipinagbabawal na gamot si Madam Claudia at ang 2 nitong anak. Kahit na mayaman ang mga ito ay hindi nakapagpiyansa dahil hindi matapatan ang yaman ni Sir William. Bumilang naman ng 2 buwan ay nakalabas na rin sa piitan ng asawa ni Aling Norma. Napawalang sala ito dahil sa tulong ni Sir William. Lumantad rin kasi ang katotohanan na pinaparatangan lamang ito at hindi totoo ang mga akusasyon rito. Yung anak pala ni Conrad ang pumatay sa sariling ama nang dahil sa usaping mana. Nagkasabuatan na lang rin ang magkakapatid, kaya sina Aling Norma naman ang nagkaso sa pamilya Villaverde. Nakulong rin ng panghabang buhay ang magkakapatid at kahit ang pamilya Villaverde ay wala rin kakayahang tapatan ng pera ni Sir William. Sa bandang huli ay nakapagpatuloy sa pag-aaral si Mayan
nang dahil sa kanyang ama. Nakapagbukas naman ulit ng tindahan si Aling Norma nang dahil sa tulong ni Sir William. At sa katunayan nga, ay mas lalo pa nga itong lumaki. Naipagamot na rin ang sakit ng ginang na tuberculosis. Mabuti na lamang ay naagapan pa ito. Sa bandang huli, ay nakapagtapos na rin sa wakas ng pag-aaral si Mian. Sinanay naman siya ni Sir William sa pamamahala ng kanilang malaking coffee shop sa Amerika. Isa na siya ngayong CEO sa kanilang mga naglalakihang negosyo. Napagmasdan niya na rin ang lahat ng branch nila. Sobrang lalaki nito at malawak pa ang area, kaya't maraming mga customer ang dumadayo dahil na rin sa sobrang sarap ng kanilang mga kape.